Kaugnay sa pagpapatuloy ng pagdinig mamaya sa umano'y overpriced Makati City Hall Building 2. Makakapanayam natin si Senator Antonio Trillanes IV. Magandang umaga, Senator Trillanes. Magandang umaga po sa inyo, Howie, at sa inyong mga televiewers. Sino po ang mga bagong testigo na ihaharap nyo sa pagdinig sa Senado kaugnay sa umano'y overpriced na building? Inibita po natin yung mga members ng Bids and Awards Committee noong mga panahon na binibing po itong building na ito at titignan natin kung ano yung nalalaman nila tungkol dito sa transaksyon po na ito. At the same time, meron pong mga dokumento po tayong ilalabas at ipagpapaliwanag natin yung yung COA at saka yung city officials tungkol doon sa mga figures na nakita po natin dito. At itong mga miyembro ng komite, mga opisyal ba to ng Makati City Government? Opo, mga incumbent at former officials ng Makati po. Okay, at totoo bang nasilip nyo na itong Makati City Hall Building 2 noong nakaraang Biyernes at nang mag-ocular inspection kayo noong Lunes ay napansin nyong may mga inayos at idinagdag? Talagang pininturahan nila, hinabol nilang i-repair yung kailangan i-repair, pero hindi ko kaya talaga. Kasi alam nyo, kaya natin sinasabi na hindi world class kasi yun ang una nilang depensa na kaya daw ito nagmahal dahil ito ay world class. So nakita po ng mga kababayan natin through the media na hindi po ito totoo. Kasi yung nakita natin doon, mga manual na sa CR, yung sa mga toilet, yung sa lababo, mga manual ho, tapos yung flooring ay linoleum. So, tapos may mga bakbak na pintura. So, ordinaryong building po ito. Ayon naman sa kampo po ng mga Binay, kung gusto niyo raw marinig ang paliwanag ni Vice President Binay, pumunta na lang daw kayo sa opisina niya sa Coconut Palace. Ano po ang reaction ninyo? Hindi po natin gagawin yan. Meron po tayong mga rules dito sa Senate, at hindi po siya hari na magmamano po yung mga senador sa kanya. We are still a co-equal branch of government. But ina-assure naman natin si Vice President Binay that we will treat him with respect and deference. At nangyari na rin po ito noon nung nagpunta dito si former President Fidel Ramos. At kung hindi naman siya mag-a-appear dito, maaalala po ng mga kababayan natin noong mga panahon ni Gloria Macapagal Arroyo na hindi pinapapunta yung mga opisyales, kasi may tinatago. So yun po ang makikita ng mga kababayan natin. So, pero kaya ba ng Senado na pilitin si Vice President Binay na dumalo sa Senado? Hindi po natin pipilitin. Pero makikita po yan ng mga kababayan natin na hindi siya nag-a-appear dahil meron po siyang tinatago at ayaw niyang maitanong. At yun na nga maalala natin yung mga panahon ni former President DMA na yung mga opisyal, yung mga cabinet secretaries niya, inisyuhan pa niya ng Executive Order 464 kung sa pagkakaalala ko, para hindi mag-appear kasi nga marami silang tinatago. So ganun na po ang mangyayari niyan. Makikita ng taong bayan po yan. Okay, maraming salamat po, Senator Antonio Trillanes IV.